Dati ay minsan lamang kami sumasamba sa isang linggo. Ngunit nang magpasya kaming sumamba araw-araw, lahat ay nagbago. Ang gawaing kinakaharap namin ay lumalaki. Mula sa mga tahanan para sa mga walang tirahan, hanggang sa mga sentro ng pangangalaga para sa may sakit at naghihingalo. Ngunit mula nang simulan namin ang pang-araw-araw na pagsamba, ang pag-ibig kay Jesus ay naging mas matalik sa aming mga puso. Binigyang diin ni Madre Teresa na ang pang-araw-araw na banal na oras ay naging batayan ng lahat ng aktibidad ng komunidad. Ang pag-ibig sa pagitan ng mga madre ay lumalim, ang awa sa may hirap ay tumindi, at ang Panginoon ay nagpadala ng maraming bagong bokasyon sa kanyang kongregasyon. Sinabi niya, ang pag-ibig sa pagitan namin ay lumakas, at ang gawaing pangalagaan ang may hirap ay ginawa ng may higit na awa. Tumanggap kami ng maraming kahangahangang bokasyon mula sa Diyos. Ang pang-araw-araw na banal na oras ang pinakamahalagang sandali ng aming araw. Ang mensahe ni Madre Teresa ay para sa ating lahat. Hinihikayat niya tayo na maglaan ng oras araw-araw upang lumapit kay Jesus. Eucharistia. Matatag siyang naniniwala na ang paglalaan ng oras sa pagsamba sa Eucharistia ay hindi lamang babaguhin ang ating buhay, kundi pati na rin ang lahat ng aspeto ng ating buhay na gagawing mas masaya, mapayapa at mapagmahal tayo. Sinabi niya, simulan ninyong maglaan ng isang oras, araw-araw sa pagsamba sa Eucharistia, at babaguhin nito ang inyong buhay para sa mas ikabubuti. Sa langit at lupa, magpakailanman at walang hanggan, purihin ang Sagrado Corazon ni Jesus Eucharistia. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Ikaw ay naroroon sa Eucharistia upang mahalin kami, pakinggan kami at iligtas kami. O Sagrado Corazon ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Sa mga sandali ng kahinaan at pagod, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking kaaliwan at aking kalakasan. O Sagrado Corazon ni Jesus, sindihan ang aking puso ng ningas ng iyong pag-ibig. Naway mahalin kita ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas ko. Naway ang pag-ibig na ito ay lumaganap sa lahat ng nakapaligid sa akin. O Sagrado Corazon ni Jesus, pagalingin ang mga makasalanan, sa mga nabubuhay malayo sa iyo, sa mga nakalimutan ang iyong napakalaking pag-ibig. O Sagrado Corazon ni Jesus, baguhin ang aking puso upang ito ay mabuhay sa pag-ibig at kapatawaran. Naway matuto akong magpatawad at manalangin para sa mga nagkasala sa akin, tulad ng pagpapatawad mo sa amin sa krus. O Sagrado Corazon ni Jesus, dagdagan sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ibuhos ang iyong awa sa amin, upang sa bawat kilos, salita at isip ay maipakita namin ang iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang matapat na mabuhay sa iyong panawagan, upang maging mga saksi ng iyong pag-ibig at awa sa mundong ito. O Sagrado Corazon ni Jesus, protektahan ang aming mga pamilya. Naway ang bawat pamilya ay mabuhay sa pag-ibig, pagkakaisa at paggalang sa iyo. Ibuhos ang iyong mga biyaya sa lahat ng pamilya, upang sila ay palaging magmahalan, magrespetuhan, at maglakad ng magkakasama patungo sa buhay na walang hanggan. O Sagrado Corazon ni Jesus, maghari sa aming buhay. Naway tanggapin ka namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa trabaho, sa pamilya at sa relasyon. Naway ang aming mga puso ay palaging mapasa iyo, at bawat araw ay maging mas katulad mo
sa aming isip at gawa. O Inmakulada Corazon ni Maria, patnubayan kami sa ligtas at banal na landas. Naway sa mga sandali ng pagsubok at kahirapan, matagpuan namin sa iyo ang kaaliwan at pag-asa. O Jesus, naniniwala ako, sumasamba ako, umaasa ako, at nagmamahal ako sa iyo. Humihingi ako ng tawad para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at lupa, magpakilanman at walang hanggan, purihin ang Sagrado Corazon ni Jesus, Eucharistia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 5 minuto kasama si Jesus sa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, nakatago sa maraming tabernakulo at gayunpaman, madalas na nakakalimutan ng isang mundong tumatakbo sa likod ng mga anino ng panandalian. Ikaw, aking mabuting Jesus, nananatili araw at gabi sa kabanal-banalang sakramento. Naghihintay ng may walang hanggang pasensya, nagmamahal ng walang sukatan, nagnanais ng pakikipag-isa ng iyong mga anak, maging ng mga bihirang makaalala sa iyo. Ikaw ang mabuting pastol na hindi kailanman nag-iiwan sa kanyang mga tupa. Ikaw ang banal na manggagamot na nagpapagaling sa aming pinakamalalim na sugat. Ang mapagpakumbabang hari na hindi naghahari gamit ang setro, kundi sa isang pusong umaapaw sa pag-ibig at pagbibigay. Ngayon ako ay lumalapit sa iyo, naghahanap sa maikling sandaling ito ng panalangin, ng isang kanlungan para sa aking kaluluwa, isang tahanan para sa aking puso. Sapagkat alam ko, Panginoon, na walang lugar na mas ligtas o mas puspos kaysa sa iyong buhay at tunay na presensya sa tabernakulo. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya, palakasin mo ang aking espiritu, upang sa pinakamadilim na gabi ng buhay ay hindi ako magduda sa iyong di natitinag na pag-ibig. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain tulad mo sa akin. Tulungan mo akong patawarin ng tunay ang mga nakasakit sa akin at magdala ng mga salita ng kaaliwan at mga gawa ng pag-asa sa mga nagdurusa ng tahimik. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang, liwanagan mo ang aking landas sa liwanag ng Ebanghelyo, upang ako ay makapamuhay ng naaayon sa iyong mga turo. Kahit na sinusubukan ng mundo, na ilayo ako sa iyo. Panginoon ng tabernakulo, pagningasin mo ang aking puso ng isang nag-aalab na pag-ibig para sa iyo. Isang pag-ibig na hindi mapapatay ng mga pagsubok o ng mga distraksyon, ngunit lumalago araw-araw, pinapakain ng biyaya ng iyong presensya. Ngayon, Panginoon, ipinaalala mo sa akin ang isang katotohanang kasing simple ng makapangyarihan. Tayo ay tinawag upang magpala. Sa isang mundong puno ng mga walang laman na salita, nakakasakit na kritisismo at sumpa, na naghahasik ng pagkakawatak-watak, inaanyayahan mo kaming maging instrumento ng pagpapala. Tinatawag mo kami upang maging tagapaghasik ng pag-ibig, kung saan may mga bahabahagi, tagapagdala ng kapayapaan kung saan naghahari ang kaguluhan at mga tagapagbalita ng pag-asa kung saan nangingibabaw ang panghihina ng loob. Ngayon ako ay nagmumuni-muni, Panginoon, kung gaano karaming pagkakataon ang pinalampas ko upang magpala.